Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ka dapat gumagala mag-isa, munting bata, mahinahong sabi ni Bran. Lumuhod siya upang magpantay ang kanilang taas ng batang babae na tila wala pang 4 na taong gulang. Nasaan ang mommy mo? Tanong niya. Cute na itinuro ng bata ang direksyon kung saan naroon ang palaruan ng mga bata, sabay ngiti kay Bran na ginantihan naman niya ng isang mainit na ngiti. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata at tumayo, saglit na sumulyap sa akin habang hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. Paalis na sana sila patungo sa itinurong direksyon nang biglang huminto siya dahil hindi gumalaw ang bata. Lagi akong binubuhat ni mommy. Pwede mo rin ba akong buhatin? Inosenteng tanong ng bata, sabay tingala sa mas nakatatandang binata gamit ang kanyang bilog at parang tuta ng mga mata na agad nagpatawa kay Bran sa sobrang kakyutan. Siyempre naman, munting bata. Malakas si kuya, alam mo ba? Sabi niya habang marahang binubuhat ang bata at hinagkan sa pisngi. Nako, hindi ko akalaing magsiselos ako sa isang maliit na bata. Naglakad si Bran patungo sa palaruan habang karga ang bata na mahigpit namang yumakap sa kanyang lieg. Tahimik akong sumunod sa kanila, napapangiti sa sarili habang pinagmamasdan kung gaano kanatural si Bran sa mga bata. Mahal na mahal niya talaga ang mga bata at tuwing nakikita ko siyang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanila na para bang bata rin siya, natutunaw ang aking puso. Magiging napakabuti niyang ama balang araw. Crystal, anak ko. Nasaan ka na? Sigaw ng isang babae ang umalinggaw sa buong park. Napatingin kami sa direksyong pinanggalingan ng boses at nakita ang isang ginang na tila nasa gitnang edad, takbong-takbo at balisang hinahanap ang isang tao, o sa pagkakataong ito, ang kanyang anak. Iyan ba ang mommy mo, munting bata? Malambing na tanong ni Bran habang itinuturo ang ginang na agad namang tumango ang bata. Nagkatinginan kami at agad akong lumapit sa babae upang ipaliwanag ang nangyari. Mabilis siyang tumakbo kay Bran at mahigpit na niyakap ang kanyang anak, paulit-ulit na hinahalikan ito. Mag-isa siyang naglalakad dito sa park, ma'am, maayos na paliwanag ni Bran na may magalang na ngiti. Maraming salamat, iho. Saglit lang akong kumuha ng makakain niya at kanina lang ay nasa tabi ko siya. Hindi ko na malayan kung kailan siya tumakbo palayo. Hindi ko kayo lubos na mapasalamatan, sabi ng ginang sa amin bago bumalik sa palaruan, kasabay si Crystal na masayang tumatalon-talon. Akala ko ba'y sabi niya, lagi siyang binubuhat ng mommy niya? Sinabi lang ba niya iyon para buhatin siya ni Bran? Sana mayroon din akong kapanipaniwalang dahilan para mangyari iyon sa akin. Balik na tayo sa huli nating date. Masiglang sabi ni Bran habang hinihimas ang kanyang mga kamay. Napangiti ako at tumango habang sabay kaming naglakad-lakad ng walang tiyak na pupuntahan. Hindi ako makapaniwalang ito na ang huli nating date. Sabi ko habang nakatingin sa aking mga paa. Ako rin. Malalim niyang buntong hininga dahilan upang tumingin ako sa kanya. Sa tingin ko, nakatulong ito sa atin. Mas nagkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Lagi naman tayong magkasama, sagot ko. Alam ko, pero iba ito. Parang hindi ko maipaliwanag. Basta, iba, sabi niya, pilit hinahanap ang tamang salita bago tuluyang sumuko. Ayos ka na ba talaga? Matapos ang nangyari. Saglit akong binalikan ng mga alaala. May mga gabing nagigising pa rin ako dahil sa bangungot, ngunit unti-unti na akong gumagaan. Bagamat iniiwasan ko pa rin ang maraming tao, ligtas ang pakiramdam ko kapag kasama si Bran. Alam kong poprotektahan niya ako sa anumang oras at sapat na iyon upang magkaroon ako ng lakas. Medyo. Bihira na akong managinip ng masama at mas komportable na rin ako sa paligid ng mga tao. Sa tingin ko, maayos na ako, sabi ko sabay ngiti sa kanya. Ikinagagal akong marinig iyan. Tandaan mo, anuman ang mangyari, nandito lang ako, malumanay niyang sabi. Umiti si Bran at dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa akin, pinagsalikop ang aming mga daliri. Bahagya akong napasinghap at napatingin sa aming magkahawak na kamay habang ramdam kong umiinit ang aking pisngi. Huli na nating experimental date ito.
Sayang naman kung hindi man lang tayo maghawak ng kamay, hindi ba? Sabi niya sabay lakad muli, may ngiting po ng biro. Tama. Huling eksperimento lang ito para sa kanya. Walang anumang damdamin. Matingkad ang liwanag ng papalubog na araw, binabalot kami ng isang mainit na kahel na liwanag. Umupo kami ni Bran sa isang bangkong nasa tahimik at magandang bahagi ng park. Pinagmamasdan ko ang mga bibe sa lawa nang bigla kong maramdaman ang bigat sa aking hita. Pagtingin ko pababa, nakita kong inihihiga na ni Bran ang kanyang ulo sa aking kandungan, tila matutulog. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, kahit alam kong hindi niya ako makikita dahil nakapikit na siya. Tumahimik ka at huwag kang gagalaw. Komportable ka, utos niya. Napabuntong hininga ako at napailing, ngunit hinayaan na lamang siya. Isa sa mga bagay na gusto kong gawin ay ang pagmasdan ang kanyang mahimbing na mukha. Napaka-cute niya. Ang kanyang buhok na bahagyang bumabagsak sa noo ay kumikinang sa liwanag ng araw, nakakatuksong hipuin. Pilit kong pinigilan ang sarili, ngunit sa huli hindi ko rin napigilan. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok, maingat na maingat upang hindi siya magising. Napakalambot at napakakinis nito, nakakaadik. Napatuon ako roon hanggang sa mapansin kong umiti siya, nakapikit pa rin. Agad kong inalis ang aking kamay at nagkunwaring walang ginawa, umiwas ng tingin at naglinis ng lalamunan sa hiya. Bakit ka tumigil? Gusto ko kapag nilalaro mo ang buhok ko, kaswal niyang sabi. Hinawakan niya ang aking pulsuhan at ibinalik ang kamay ko sa kanyang buhok. Gusto kong tumanggi, ngunit ang pakiramdam ng kanyang malambot na buhok sa aking mga daliri ay nagpabago ng isip ko. Napangiti ako at ipinagpatuloy ang paghaplos. Magpasalamat ka. Ikaw lang ang pinapayagan kong humawak sa buhok ko, sabi niya sabay ngiti bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Tuluyang lumubog ang araw at napalitan ng dapit hapon, ngunit nanatili kaming ganoon. Gabi na, ngunit ayaw kong umalis. Gusto kong humaba pa ang araw na ito. Ang kaalamang hindi na ako magiging experimental girlfriend niya ay nagpapabigat sa aking dibdib. Biglang umupo ng diretso si Bran. Tiningnan ko siya, hinihintay ang sasabihin niya. Nakatingin siya sa langit na unti-unti nang napupuno ng kumikislap na mga bituin. Manood tayo ng mga bituin, sabi niya, puno ng pag-asa ang mga mata. Mga bituin? Hindi ba't gabi na? Kailangan mo nang umuwi, mahina kong sabi, salungat sa tunay kong nais. Ayaw ko lang mag-alala ang kanyang ama. Huli na nating date ito. Kailangan nating gawing memorable. Mag-stargazing tayo. Perpektong paraan iyon para tapusin ang araw, sabi niya habang tumatayo at inaabot ang kanyang kamay sa akin. Umiti ako at mahigpit na hinawakan iyon. Pinangunahan ako ni Bran patungo sa isang bahagyang mataas na bahagi ng kagubatan kung saan may maluwag na espasyo at malinaw naming matatanaw ang kalangitan sa gabi. Naupo kami sa damuhan at inilapit ko ang aking mga tuhod sa aking dibdib. Inalis ko ang suot kong jacket at ibinalot iyon sa aking mga binti dahil maikli ang aking palda. Napakaganda ng langit, hindi ba? Sabi ni Bran, puno ng paghanga habang nakatingala. Umiti ako at tumango, pinagmamasdan ang libu-libong maliliit at kumikislap na bituin. Isang komportableng katahimikan ang bumalot sa amin habang pareho naming tinatangkilik ang nakabibighaning tanawin sa itaas. Sana balang araw ay makakita rin ako ng ganitong mga bituin kasama ang magiging nobyo ko. Mahina kong sambit, iniisip kung gaano sana kaganda kung nararamdaman din ni Bran ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit alam kong iyon ay isang maling pag-asa lamang. Panig ni Bran. Isa lamang itong maling pag-asa. Hindi niya kailanman magugustuhan ang tulad ko. Palagi akong pinaaalalahanan ni Sarah na magtira ng distansya dahil ako raw ang kanyang matalik na kaibigan tuwing sinusubukan kong lumapit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng panahong iyon, ni minsan ay hindi niya ako tinignan ng higit pa roon, paano ko paasahang mahalin niya ako. Hindi ko sana sinimulan ang pagiging pansamantang nobya niya. Dahil dito, lalong nagulo ang lahat. Kung hindi dahil sa mga eksperimentong iyon, marahil na natiling tahimik ang aking damdamin. Akala ko'y mapipigilan ko na ang aking nararamdaman pagkatapos ng araw na ito. Ngunit ang makita siyang nakatingin sa kalangitan, naliligo sa liwanag ng mga bituin, ay lalo lamang nagpapahirap. Masyado akong naging sakim, hindi ko kayang tapusin ang araw sa park lamang, kaya iminungkahi ko ang panonood ng mga bituin. At ngayon, masakim pa ang aking nararamdaman. Isang beses lang. Kung susundin ko ang puso ko, kahit isang beses lamang. Masisira ba ang lahat?
O may liwanag nga ba sa dulo ng landas na ito? Inalis ko ang tingin ko sa langit at ibinaling kay Sarah. Malawak ang kanyang ngiti habang bahagyang umuugoy, nananatiling nakapako ang mga mata sa mga bituin. Tinitigan ko siya ng matagal, para bang isa siyang obra na para lamang sa akin. Paano nagiging ganoon kasimple ngunit napakaganda ng isang tao? Paano ko hindi siya napansin sa lahat ng panahong ito? Walang sagot ang mga tanong sa aking isipan, kaya pinili ko na lamang silang baliwalain. Ang matagal kong pinipigil na damdamin ay tila kumawala at biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Gusto kong sundin ang puso ko kahit minsan lang sa buhay ko. Panig ni Sarah. Naghahanap ako ng bulalakaw nang bigla kong maramdaman ang isang kamay na marahang inayos ang ilang hibla ng buhok sa likod ng aking tainga. Namula ako at dahan-dahang lumingon, nakita ko si Bran na nakatitig sa akin, gamit ang ekspresyong hindi ko kailanman lubos na maintindihan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi iyon. Nakakakiliti sa tiyan ang sitwasyon. Hindi ko rin maitabi ang aking tingin, parang nahipnotismo ako. Ilang segundo ang lumipas nang bumaba ang kanyang tingin, tumuon sa aking mga labi. Patuloy pa rin akong nakatitig sa kanyang mga mata nang unti-unti siyang lumapit. Unti-unting nawala ang distansya sa pagitan namin, kahit kaunti na lamang ang espasyong mayroon kami. Huminto lamang siya ng ilang sentimetro na lang ang layo ng aming mga mukha, at bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Bran, mali ito, mahina kong sabi. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang dibdib at marahang itinulak siya palayo. Huminto siya sa paglapit ngunit hindi umatras, patuloy pa rin akong tinitigan. Huwag mong kalimutan, Sarah. Mahilig akong gumawa ng mga bagay na taliwas sa inaasahan, sabi niya. Muli siyang lumapit at nanatili ang aking kamay sa kanyang dibdib. Hayaan mo akong sundin ang gusto ng puso ko, kahit minsan lang mahina niyang bulong. At sa kanya idinampi ang kanyang mga labi sa akin. Biglang sumabog ang kakaibang pakiramdam sa aking tiyan. Ipinihit ko ang aking mga mata at mahigpit na kumapit sa kanyang damit habang marahan at banayad ang galaw ng kanyang mga labi sa akin, payapa, maingat at puno ng paggalang. Hindi siya nagmadali ni hindi siya lumampas. Para bang ako ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Unti-unti akong gumanti sa halik, ikinagulat niya iyon ng bahagya, ngunit naramdaman ko ang kanyang ngiti, masaya siya. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumayo at tumitig sa akin, tila direktang tumatago sa aking kaluluwa. Ganoon din ang ginawa ko. Walang salita ang kinakailangan. Sarah! Tawag niya. Nanatili akong tahimik, hudyat na ipagpatuloy niya. Sa tingin mo ba, maaari tayong magsimula ng isang bagay na naiba? Mahina niyang tanong habang marahang hinahaplos ang aking pisngi. Gaya ng ano? Tanong ko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko ang tinutukoy niyang naiba. Ngunit nais kong marinig iyon mula mismo sa kanya, sa sarili niyang mga salita. Matagal na akong pinakamatalik mong kaibigang lalaki. Ngayon, gusto kong subukan kung kaya kong maging pinakamahusay na nobyo para sa'yo. Pinakamahusay na nobyo? Inaanyayahan niya ba ako ngayon? Sinasabi ba niyang gusto niya ako? Alam kong biglaan ito, dagdag niya. Maglaan ka ng oras. Hindi ito madaling desisyon. Pero sagutin mo lang ako sa isang bagay. Naging seryoso ang kanyang mukha. May naramdaman ka ba kanina? Kahit kaunti lang. Oo. Pakiramdam ko isasabog ako sa saya. Pakiramdam ko ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Pakiramdam ko ako ang pinakaligtas kapag kasama ka. Pakiramdam ko ako ang pinakaginagalang. Pakiramdam ko mahal mo ako. Tinitigan niya ako ng puno ng pag-asa. Umiti ako at marahang tumango. Kita sa kanyang mga mata ang ligaya habang lalo pang lumapad ang kanyang ngiti na nagpangiti rin sa akin. Tara na, sabi niya. Gabi na. Tumayo si Bran at pinagpag ang kanyang pantalon. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Subukan natin, sabi ko. Iyong sinasabi mong naiiba. Tahimik ang aming biyahe pa uwi. Hindi kami masyadong nag-usap at hinayaan na lang namin ang musika mula sa radyo ang pumuno sa katahimikan upang maiwasan ang anumang pagkakailang o tensyon sa pagitan namin. Pagdating namin sa bahay ko, bumaba ako ng kotse at siya rin ay bumaba upang ihatid ako sa aming pintuan. Humarap ako sa kanya na may halong kaba at ngiti matapos i-unlock ang pinto para makapasok ako.
So, papasok na ako, sabi ko nang may kaba, hindi sigurado kung tama ba ang sinasabi ko. Grabe, ang awkward naman ngayon. Bakit ka parang kinakabahan? Tawa ni Bran habang isiniksik ang mga kamay niya sa kanyang bulsa. Hindi ako kinakabahan. Tingnan mo. Ayos lang ako, perpekto. Kung ganoon, bakit ka natutukayo habang nagsasalita, gago? Ang tingin mo, bagong damdamin lang to, parang dati lang tayo, sabi niya ng kalmado, kitang-kita niyang kinakabahan ako. Wala namang nagbago. Parang, ibig kong sabihin. Alam mo na. Hindi ko maipaliwanag ng maayos kaya tumigil ako sa salita. Well, oo, hindi naman talaga magbabago pag ayos niya. Ngunit bahagyang yumuko siya upang tumapat ang mata sa akin, may ilang bagay. Hindi marami, ilang lang. Ilang bagay? Ano iyon? Gaya ng ano? Tanong ko nang may pagka-curious. Malalaman mo rin. Mamaya. Kapag gusto kong ipaalam sa'yo, sagot niya habang ngumiti at muling ngumiti ng may pagka-superior. Ayokong maramdaman ang pagka-superior niya. Basta na lang. Papasok na ako. Shoo, alis na. Pakiusapan ko siyang umalis at pumasok, sinarado ang pinto sa kanyang harapan. Tahimik akong tumingin sa peephole at nakita ko siyang nakatayo sa porch, tila naguguluhan. Siguro inasahan niya na magiging malambot ako matapos ang kanyang pag-amin. Ha! Panaginip mo lang yan. Pupunta lang ako sa banyo sandali. Dalhin mo na lang ang gamit ko sa klase. Itinulak ko ang gamit kay Bran na hindi pa nakakaproseso sa sinabi ko at dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo ng mga babae. Walang tao sa loob dahil malapit na ang unang klase ng hapon. Agad kong ginawa ang kailangan ko at lumabas sa cubicle, inayos ang aking damit. Tumunog na ang kampana kaya kailangan kong magmadali. Putakti ka! May umuwol bago naramdaman ko ang bahagyang kirot sa kaliwang pisngi. Hindi ganoon kabagsik tulad ng nakaraan. Dumampi ang palad ko sa pisngi habang tinitingnan ang mga taong nasa harapan ko na may halong gulat at galit. Korekto, ang mga tao. Ano ba ang problema ninyo? Sigaw ko sa mga tao sa harapan ko. Ano ang ginawa mo kay Tina? Anong kasinungalingan ang sinabi mo kaya napunta siya sa kulungan? Mas mababa ka pa pala sa inaakala ko. Panghihiyaw ni Cassie. Grabe ang kapal ng ulo niyo, hindi ba? May dahilan kung bakit napunta siya sa kulungan at karapat-dapat iyon. Alam kong walang utak ang ilan sa inyo, pero sana may kaunting disiplina na huwag manapak ng tao kung hindi mo alam ang buong kwento, sagot ko nang may galit. Aminin mo, nagsinungaling ka. Naiinggit ka sa kanya kaya pinadala mo sa kulungan, dagdag ni Lila, sabay utal. Hindi niyo ako pinaniniwalaan. Sige, mabuhay kayo sa kasinungalingan, itinulak ko sila at pumunta sa lababo upang hugasan ang aking mga kamay. Ayos lang sa'yo dahil hindi ako katulad ng kaibigan mo na nagbayad ng mga estranghero para asarin ang iba, kung hindi ay ginawa ko rin sa inyo para maramdaman ninyo kung ano ang naramdaman ng iba. Wala tayong saysay kasi. Sobrang duwag niya, aminin na lang ang inggit. Tara na, bulong ni Lila kay Cassie bago tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Iniisip ko rin iyan. Sayang lang na si Bran at Zaiden ay naiipit sa kanyang mga patibong. Anong hipokrito? Sagot ni Cassie. Isa pang salita laban sa matalikong kaibigan at sigurado, babagsak ka sa suntok ko ng walang pag-aalinlangan, lumingon ako at yumuko ang aking mga kamao sa galit. Ako ay kayang tiisin ang libu-libong salita laban sa akin pero isang salita laban sa matalikong kaibigan, hindi ko matiis. Ganoon siya kahalaga sa akin. Akala mo ba tatakbo ako sa takot mo? Tawa ni Cassie sabay ituro sa akin. Bakit? Pwede mo akong batikusin at lapain ang inosente pero hindi ako pwedeng manuntok sa taong karapat-dapat. Subukan mo kung gusto mo. Sigurado ako magiging proud ang mama ko kahit makakuha ako ng 2 linggong suspension. Ipinakita ko ang aking mga kamao para ipakita ang punto. Napatigil si Lila, ganoon din si Cassie, pero parang hindi siya masyadong iniintindi. Si Bran ba ang nagturo sa'yo magpanggap at manindigan? Ang galing mo naman sundin siya parang aso, tingin ni Cassie, sinusubok ang aking pasensya. Binigyan ko sila ng pagkakataon at sinayang nila. Gusto nila ng suntok ko at iyon nga ang makukuha nila. Lumapit ako ng 2 hakbang at ang 2 babae ay umatras. Itinulak ko si Lila na naging panangga ni Cassie at pinukpok ko si Cassie. Ang saya, grabe ang dating. Sinimot ko ang aking kamay na medyo nanlalamig ngunit hindi ko pinagsisihan.
Karapat-dapat siya. Nakaramdam ka ba ng sakit? Ah, sige, wala akong pakialam. Umiti ako sa babaeng nasa sahig, palayo ng palayo, at lumakad patungo sa pinto bago lumingon. Maaari ninyong insultuhin ako, pero ang matalik kong kaibigan, hindi ninyo pwedeng saktan. Alam ninyo ang magiging resulta. Pumasok ako sa pasilyo at itinago ang pisngi ko, na marahil medyo namula, sa likod ng aking buhok habang iniayos ang mga kamay. Anong natagalan ka? Sabi ni Bran sa tabi ng aking tainga na ikinagulat ako at hinatak ang kamay niya sa bibig ko. Sinabi ko sa'yo, mag-ingay ka habang naglalakad ka. Gago, pinagaspang ko ang kanyang braso at tinulak ang kanyang kamay. Paano mo nagawa iyon sa nobyo mo? Bulong niya habang iniiwas ang kamay na tinamaan at tumitingin sa paligid kung may guro. Huwag mo akong lokohin, Bran. Bukod dito, sinabi mo, walang magbabago, nakataob ako at pinilas ang aking noo. Hindi, may ilang bagay talagang magbabago. Mabilis niya akong hinalikan at inihap ang likod ng kanyang mga braso, ngumiti ng inosente. Pumigil ako at umikot ang mga mata. Namumula ang pisngi mo. May nangyari ba? Tinuro niya ito habang inayos ang aking buhok. Walang nangyari. Tara na o mamamatay kami ng guro, pinukol ko ang kanyang kamay at inayos ang buhok. Sige na, sagot niya ng medyo ayaw bago sumama sa akin patungo sa klase. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit itinaboy ko at pinakita ang galit na tingin, kaya agad niyang inalis ang kamay. Ice Queen ka talaga. Naglabas ng anunsyo ang opisina ng punong guro bandang hapon, ipinapatawag ako roon. Doon ay ipinaalam sa akin ni Mrs. Makatangay, ang aming punong guro, na ako ay sususpindihin ng 1 linggo. Sinabi niyang naging magaan ang desisyon niya dahil wala pa naman akong dating kaso ng gulo sa paaralan at tumango na lamang ako bilang tugon. Nagalit ng husto si Bran nang ikwento ko sa kanya ang lahat, ngunit wala iyon kumpara sa sigaw ng nanay ko sa telepono. Ano ba ang nasa isip mo, Sarah? Nakikipag-away ka? Sa loob ng paaralan? Mama, karapat-dapat siya. Paulit-ulit niya akong inaaway dahil sa bagay na hindi ko naman ginawa at iniinsulto pa niya si Bran. Pero may dahilan kung bakit ka pumapasok sa paaralan at hindi iyon para makipag-away. Ibig mo bang sabihin, hahayaan ko na lang ang sarili ko at ang mga mahal ko kapag may umaapi sa amin? Hindi ko naman sinabi iyon. Bahala na. Sinuntok ko siya at hindi ko iyon pinagsisisihan. Tutulungan naman ako ni Bran na makahabol sa aralin ngayong linggo. Sige, pero hindi matutuwa ang tatay mo. Alam ko. Kailangan ko nang bumaba. May tawag sa negosyo. Mag-ingat ka. Mahal kita. Mahal din kita, Mama. Pinatay ko ang tawag at ipinasok ang telepono sa bag bago tumingin sa kalsadang tinatahak namin ni Bran pauwi. Napabuntong hininga ako ng malalim, hindi ko rin alam kung bakit. Huwag mo nang ulitin iyon, biglang sabi ni Bran habang sinisipa ang maliit na bato sa daan. Alin? Ang paghinga. Tanong ko. Hindi loko, bahagya siyang natawa at natawa rin ako. Ang makipagsuntukan. Huwag kang basta-basta nananakit ng tao dahil lang iniinsulto nila ako. Matalik kitang kaibigan. Gagawin ko iyon anumang oras. Akala ko nobyo mo na ako simula kahapon, huminto siya at tiningnan ako nang nakakunot ang noo. Humarap din ako sa kanya. Pareho lang naman, sagot ko habang umiikot ang mata ko at tatalikod na sana, ngunit hinawakan niya ang aking pulso at pinaharap muli sa kanya. Hindi pareho. Hindi ginagawa ito ng magkaibigan, mabilis niyang hinalikan ang aking pisngi bago pa ako makapagsalita. O ito, dagdag pa niya, hinalikan ang kabila. Bran, nasa publiko tayo. At lalong hindi ito, putol niya sabay grin bago yumuko at hinalikan ako sa labi. Grabe, pangalawang beses pa lang pero parang nahulog na agad ako rito. Malambot ang mga labi niya at ayokong bitawan agad. Parang may kumikiliti sa sikmura ko, palakas ng palakas at nakakabighani. Hindi ko maisip na matagal ko palang hindi naranasan ang ganitong pakiramdam. Pinagkrus niya ang mga daliri namin habang bahagya siyang umatras at tinitigan ako, may bahagyang ngiti sa labi. Gusto ko kung paano umaangkop ang kamay mo sa akin. Pero mas gusto ko kung paano umaangkop ang mga labi mo sa akin. Bago pa ako makapagsalita, muli niya akong hinalikan. Masaya sana ako, ngunit napilitan akong umiwas alang-alang sa reputasyon ko sa kapitbahayan. Hindi kasi uso rito ang manahimik at hindi manghimasok ang mga kapitbahay.
Mas mabuting mag-ingat kaysa pag-usapan ng masama. Huwag mo akong halikan sa publiko, mariin kong sabi at naglakad palayo. Pero gusto mo naman, habol ni Bran na may ngiting mapang-asar. Walang komento. Basta intindihin mo ang punto, inangat ko ang kamay sa inis, habang siya'y tumatawa lamang. Ibig sabihin pwede kapag walang tao, tanong niya. Tigilan mo na ang usapang halikan. Bulong sigaw ko habang binibilisan ang lakad, ngunit agad niya akong inabutan. Hay nako, ang hahaba ng mga binti niya. Nagtatanong lang ako kung kailan ko pwedeng halikan ang nobya ko. Lalaki rin naman ako. May mga pangangailangan din, biro niya. Lalaki. Tawa ko sabay irap. Gusto mo bang patunayan ko, mahal? Taas kilay niya sabay dilaan ang labi. Kadiri. Huwag mo akong tawaging ganyan. Kunwari nasusuka ako. Umikot lang ang mata niya at muling isinuksok ang kamay sa bulsa. Gusto mo bang baby girl na lang? Kaswal niyang tanong na parang pangkaraniwan lang. Nabulunan ako. Hindi na lang. Sara na lang. Hindi masyadong boring. Hindi bagay sa'yo, kibit balikat niya. Bagay sa'yo ang loko. Bakit nga ba ako nakikipagkaibigan sa'yo? Tanong ko. Hindi na. Minamahal mo na ako. Bakit ba laging humahantong sa ganito? Sigaw ko bago bumilis ang lakad papunta sa aming porch. Simple lang. Dahil mahal kita. Parang tumigil ang mundo. Natigil ang kamay ko sa pag-ikot ng doorknob. Nakatayo lang ako roon, tila estatwang humihinga, sinusubukang iproseso ang sinabi niya. Narinig ko ang mga bisig niyang yumakap mula sa likod at ang pisngi niya sa aking balikat. Huwag kang ma-pressure. Hindi ko inaasahang sasabihin mo rin agad. Tratuhin mo lang ako tulad ng dati, marahan niyang sabi. Pumasok ka na at tapusin ang takdang aralin mo. Ibibigay ko sa iyo ang mga notes simula bukas. Binitiwan niya ako at tumango lamang ako bago pumasok. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, ha, malambing niyang sabi. Tumango ulit ako at pinanood siyang umalis. Isinara ko ang pinto at dumiretso sa kusina upang kumuha ng tsitsirya. Pagkatapos maligo at tapusin ang mga gawain sa paaralan, humiga ako sa kama. Nang balikan ko ang mga nangyari, isa iyon sa pinakamagulong araw ng buhay ko. Suntukan sa umaga, lambingan sa gabi. Talagang kakaibang araw. Kakaiba. Naalala ko tuloy si Zayden. Ang bilis niyang magbago mula sa anghel hanggang sa parang demonyo sa isang iglap. Matagal ko na rin siyang hindi naririnig. Kinuha ko ang telepono sa tabi ng kama at nag-text kay Zayden. Huli kaming nag-usap noong araw na umuwi ako mula sa ospital. Sarah, hey Zayden. Hindi ka nag-message ng matagal kaya nauna na ako. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman may sakit, di ba? Hindi rin kita nakita sa tanghalian. Zayden, hey Sarah. May kailangan akong sabihin sa'yo. Medyo mahirap itong paksa para sa'yo, kaya sabihan mo na lang ako kapag umabot ka na roon. Itinuro ni Bran ang bahagi ng aralin na maayos na nakasulat sa kanyang kwaderno habang binubuklat ko ito. Sige, umiti ako at isinara ang kwaderno, saka tumayo upang lumabas ng sala at kumuha ng makakain naming dalawa. Ngunit nagbago ang isip ko at sandaling humarap muli kay Bran. Nakita mo ba si Zayden sa paaralan ngayon? Zayden? Sandali siyang natahimik habang nakaupo sa sofa, tila pilit inaalala bago sumagot. Hindi, nandoon ang basketball team kanina tanghalian pero wala siya. Kung iisipin, medyo kakaiba ang kilos nila. Kakaiba? Paano? Agad akong sinapian ng matinding pagkamausisa at pag-aalala. Hindi sila maingay gaya ng dati. Tahimik at malinis ang cafeteria dahil sabay-sabay silang kumain ng payapa. Paliwanag ni Bran, nakasandal ang mga siko sa kanyang mga tuhod. Talagang kakaiba iyon. Hindi kailanman tumitigil sa kalokohan ang team, kahit saglit lamang, lalo na si Mark. Nagsisimula na akong matakot. Kailangan kong makita si Zayden sa lalong madaling panahon. Tumango ako at bahagyang umiti bago tuluyang umalis ng silid upang gawin ang balak ko kanina. Pinuno ko ang 2 baso ng grape juice at kumuha ng mangkok ng maalat na tsitsirya, saka bumalik sa sala. Nagsimula akong magsulat ng mga araling hindi ko napasukan sa paaralan habang nanonood ng telebisyon si Bran. Paminsan-minsan ay itinuturo ang mga pagkakamali ko at tinutulungan akong mas maunawaan ang mga leksyon. Tumunog ang mensahe ng aking telepono. Palitan mo na ang tunog na yan.
Naiirita ako. Reklamo ni Bran mula sa sofa. Mas lalo tuloy akong ginaganahang huwag palitan. Inilabas ko ang dila ko sa kanya, dahilan upang masimangutan niya ako. Hindi ko iyon pinansin at agad kong tiningnan ang mensaheng natanggap ko. Zayden, malaya ka ba mamayang gabi? Sarah, oo. Zayden, sige, pwede ba tayong magkita sandali? Sarah, oo naman. Zayden, susunduin kita bandang alas 5. Sarah, sige, handa na ako bago pa iyon. Zayden, okay. Sarah, Zayden? Zayden, oo, bakit? Sarah, ayos ka lang ba? May problema ba? Zayden, sasabihin ko sa'yo kapag nagkita tayo, ayos lang. Sarah, sige, mamaya na lang. Hindi na siya sumagot. May kakaiba sa paraan ng kanyang mga mensahe, mas lalo akong nababalisa kaysa kanina. Malalim akong napabuntong hininga at hinaplos ang aking sentido bago ibinaon ang mukha sa aking mga kamay. Ayos ka lang ba? Sino ang nag-text? Tanong ni Bran. Si Zayden. Pakiramdam ko may nangyayari. May kutob akong hindi ito mabuti. Nakapulupot ang mga braso ko habang nakasandal sa upuan, pilit inaalam kung ano ang nais sabihin ni Zayden. Bakit mo nasabi? Pinatay niya ang telebisyon at lumipat ng upo sa tapat ko sa hapagkainan. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero parang wala siya sa dating masayahing ayos. Iba ang mga mensahe niya. Labis akong nag-aalala. Muli akong napabuntong hininga, mas mabigat kaysa kanina. Huwag kang mag-alala. Siguro wala lang iyon. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil bilang pampalakas ng loob, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Kailangan ko nang maghanda. Sabi niya darating siya bandang alas 5. Tumingin ako sa orasan at napagtantong alas 4:30 na pala. Pumasok ako sa aking silid, pumili ng kaswal na kasuotan at nagsuklay ng buhok. Katatapos ko lamang nang tumunog ang doorbell. Hey, pagbukas ko ng pinto, bumungad si Zayden na may ngiti. Ngunit hindi iyon ang karaniwan niyang ngiti, may lungkot na hindi maitago at tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hay, kumaway ako at lumabas ng bahay. Sarah, ang telepono mo. Sigaw ni Bran mula sa loob habang patakbong lumalapit upang ibigay ang nakalimutan kong cellphone. Nagpasalamat ako bago sumakay sa kotse ni Zayden. Nanatili si Bran sa may pintuan, pinagmamasdan kaming umalis. Kayo na ba? Tanong ni Zayden, hindi inaalis ang tingin sa daan. Oo, inanyayahan niya akong maging kami noong huli naming date. Sagot ko, pinili ang pinakamaikling sagot upang maiwasan ang ilang. Ayos yan. Binabati kita. Masaya ako para sa inyo. Saglit siyang tumingin sa akin at ngumiti, isang ngiting alam kong taos puso. Maaaring tinanggihan ko siya para sa aking matalik na kaibigan, ngunit malinaw na masaya siya para sa akin. Kung hindi lamang dahil sa mga eksperimento namin ni Bran, marahil ay nahulog na ang loob ko kay Zayden matapos ang ilang mga date pa. Ano nga pala ang gusto mong sabihin? Tanong ko, sa wakas ay binigkas ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Kumain muna tayo. Doon ko nasasabihin. Mahina niyang sambit, halos hindi ko marinig. Talagang pinapatay ako ng pananabik. Lalong lumalalim ang aking pag-aalala. Hindi si Zayden ang tipo ng taong magpapaliban ng paliwanag kung hindi ito mahalaga. Pumasok kami sa isang maliit na restaurant sa tabi ng kalsada at umorder ng pagkain. Naupo kami sa pinakadulong booth at nanahimik habang hinihintay ang aming pagkain. Dumating ang waitress at iniabot ang mga order, saka umalis na may ngiti matapos naming magpasalamat. Ang sarap ng pagkain. Hindi ko inakalang ganito kasarap dito. Namangha ako sa matinding lasa ng aking kinain. Napadaan ako rito minsan kasama ang team, kaya naisip kong dalhin ka rito balang araw, sabi ni Zayden habang nililibot ng tingin ang paligid, tila inaalala ang unang pagpunta niya. Ano nga ba ang gusto mong sabihin? Medyo. Nag-aalala na ako. Tapat kong sinabi, hindi na kayang pigilan pa. Malalim na napabuntong hininga si Zayden at ibinaba ang ulo. May isang kilala at batikang coach na interesadong bigyan ako ng pagkakataong magsanay sa ilalim ng kanyang gabay. Mahina niyang sambit habang nilalaro ang pagkain sa harap niya. Napakagandang oportunidad niyan. Binabati kita. Halos mapasigaw ako sa tuwa, dahilan upang mapatingin sa amin ang ilang tao sa paligid.
Humingi ako ng paumanhin at huminahon, ngunit nanatili ang kasiyahan sa aking tinig. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba natutuwa sa bihira at napakahalagang pagkakataong ito? Masusing pinagmasdan ko ang kanyang mukha, wala ni katiting na saya roon. Natuwa ako labis. Hanggang sa naputol ang kanyang sinabi. Hanggang sa malaman ko na. Hanggang sa malaman ko na kailangan kong umalis ng bansa nang hindi bababa sa 2 taon para sa pagsasanay. 2 taon? Nautal ako habang dahan-dahang inilapag ang tinidor sa aking pinggan. Tumango si Zayden bilang pagsang-ayon, hindi ang dati niyang masayang ungol, kundi yaong tila nagsasabing sana'y maaari akong tumanggi, ngunit wala akong magagawa. Ano? Ano ang naging sagot mo? Marahan kong tanong. Humingi ako ng 2 araw para pag-isipan ito. Malaking desisyon kasi. Kailangan kong iwan ang pamilya ko, ang paaralan, ang koponan at ikaw. Halos hindi na marinig ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig. Ibinaling ko ang tingin kung saan-saan, iniiwasan ang kanyang mga mata, na kalauna ay bumagsak sa makintab na kahoy ng mesa. Ano sa tingin mo? Dapat ko bang tanggapin ang alok? Kailangan kong magpasya ngayong araw. Ipinatong niya ang magkakrus na braso sa ibabaw ng mesa at muling tumingin sa akin ng seryoso. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiwas. Humingi ka ng 2 araw para magpasya, tapos sa huling gabi ka hihingi ng payo sa akin. Hindi ko napigilan ang aking bahagyang sarkastikong komento, na hindi naman talaga angkop sa bigat ng sitwasyon, ngunit napatawa si Zayden, kaya't bahagya akong nakahinga ng maluwag. Tutulungan mo ba akong gawin ang tinatawag na ginintuang desisyon, tanong niya. Napabuntong hininga ako. Si Zayden ang pangalawa kong pinakamatalik na kaibigan pagkatapos ni Bran, at sa loob lamang ng ilang linggo ay napakalapit na niya sa akin. Buong puso ko siyang sinusuportahan, ngunit hindi ito simpleng desisyon. Ang 2 taon ay hindi maikling panahon, at sino ang makapagsasabi kung uwi nga ba siya pagkatapos niyon? Maaaring umabot pa ng 5 taon. Mag-isa siya sa isang banyagang bansa, walang pamilya at kaibigan. Ngunit sa kabilang banda, maaari nitong baguhin ang buong buhay niya. Sayang na sayang kung palalampasin niya ang ganitong pagkakataon. Magsasanay siya sa ilalim ng mga dalubhasa. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan bilang manlalaro ng basketball. Kailangan lamang niyang magtiis at magsikap sa loob ng ilang taon at maitatag na ang kanyang buhay. Diyos ko, napakahirap nito. Hoy, nariyan ka pa ba? Earth to Sarah. Pinalakpak ni Zayden ang kanyang mga daliri sa harap ng aking mukha upang gisingin ako mula sa aking pag-iisip. Alam kong napakalaking desisyon ito pero sa tingin ko, dapat mo itong tanggapin. Marahan kong sabi, paminsan-minsang tinitingnan ang kanyang mukha upang mabasa ang laman ng kanyang isipan. Ayaw ko talaga kapag walang mabasang emosyon sa mukha niya. Alam kong iyon ang sasabihin mo. Malalim siyang napabuntong hininga. Nalito ako. Alam mo na, oo, alam kong hindi mo gugustuhing pakawalan ko ang ganitong pagkakataon dahil lang gusto kong manatili kasama ang mga kaibigan ko. Nagpakita siya ng bahagyang malungkot ng ngiti. Kaya sinabi ko na sa coach na tatanggapin ko ang alok. 4 na araw na ang nakalipas. Kaya pala sinabi ni Bran na parang malungkot ang koponan. Sandali. 4 na araw na ang nakalipas. Kung ganoon, bakit ngayon lang niya sinabi sa akin? Bakit inabot ng 4 na araw bago mo sinabi sa akin? Tanong ko, nalilito at bahagyang nasaktan sa pag-aakalang baka hindi na niya ako itinuturing na ganoon kahalaga upang agad na ipaalam ang isang napakahalagang bagay. Aalis na ako bukas. Ano? Ikaw? Bukas? 2 taon. Walang saysay ang mga salitang kusa kong binibigkas, ngunit wala na akong pakialam. May nabubuong bukol sa aking lalamunan at noon ko napagtanto na gaano man kabuti ang maidudulot nito sa buhay ni Zayden, palaging masakit ang pamamaalam. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Kita mo, ito ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi agad. Iiyak ka at gagawin mo akong makonsensya. Hindi naman ako mamamatay. Yumuko siya at pinunasan ang luhang dumaloy sa aking pisngi, saka ngumiti, tila hinihikayat akong ngumiti rin. Tumahimik ka nga. Sabi ko, dahilan upang matawa siya. Alam kong gusto niyang ipakitang malungkot siya sa pag-alis. Alam kong hindi ito ang tunay niyang nararamdaman.
Alam kong pilit siyang nagpapakatatag upang isipin kong masaya siyang aalis mag-isa sa ibang bansa nang hindi bababa sa 2 taon. Alam ko ring alam niyang nakikita ko ang likod ng kanyang huwad ng ngiti. Ngunit patuloy pa rin siyang umaarte. Nilalamig na ang pagkain. Kumain na tayo, ayos ba? Ngumiti muli si Zayden bago kinuha ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain. Tahimik kong ginawa rin iyon, nilulunok ang pagkain kanina napakasarap ngunit ngayon tila wala ng lasa. Matapos kaming kumain at magbayad, sumakay kami sa kotse at nagsimulang bumiyahe pa uwi sa katahimikan hanggang sa magsalita si Zayden. Yung insidente ng pananapak, pinag-uusapan ng buong paaralan. Deserve niya iyon at hindi ko pinagsisisihan. At huwag mo akong sermunan tungkol dyan. Padabog kong sinabi habang kinukrus ang mga braso. Iniisip na magsisimula na naman siya sa mga paalala tungkol sa hindi pakikipag-away sa paaralan. Sermunan ka. Ang sasabihin ko sana, ang astig mo. Pinupuri ka ng mga babaeng binubuli ni Nakasi at Lila, para kang reyna sa kanila. Hintayin mo pagbalik mo sa paaralan. Tumawa siya. Nagpatuloy ang usapan sa iba't ibang random na paksa sa natitirang biyahe, na labis kong ikinatuwa dahil pansamantala nitong inalis sa isip ko ang katotohanang ang lalaking katabi ko ay aalis ng bansa kinabukasan at mawawala ng ilang taon. Ito na iyon, sabi ni Zayden habang inihatid ako sa may beranda. Hindi pa. Pupunta ako sa paliparan bukas, wala rin naman akong gagawin sa bahay. Anong oras ang alis mo? Pilit kong pinatatag ang aking boses. Sa gabi, ay te-text ko sa'yo ang oras. Pero may isang kondisyon. Itinaas niya ang kanyang hintuturo na para bang magbabanggit ng napakahalagang tuntunin. Ano iyon? Napakunot ang aking noo. Hindi ka pwedeng umiyak. Anunsyo niya. Umiti na lamang ako. Ayokong mangakong hindi iiyak dahil alam kong tiyak na gagawin ko iyon. Mabuti na lamang at hindi na niya iyon pinilit. Pwede ba? Yakapin kita? Mahina kong tanong. Gagawin ko rin naman sana iyon. Napatawa niya ako bago niya ako yakapin ng mahigpit. Iniyakap ko ang aking mga braso sa kanyang baywang at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Sandali kaming nanatili sa ganoong ayos bago kami naghiwalay, sabay buntong hininga niya. May huli pa sana akong gagawin. Ayokong mapahiya ka o magmukhang mali kung bukas ko pa gagawin. Kinakabahang sabi niya habang kinakamot ang batok, ang isa niyang kamay ay nasa aking balikat pa rin. Ano iyon? Tanong ko. Kilala ko naman siya, hindi siya gagawa ng masama, aya't hindi ako natakot. Hindi na siya nagsalita. Inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa aking balikat, yumuko at marahang hinalikan ang aking noo. Bahagya akong nagulat, ngunit agad siyang umatras at tiningnan ang aking mga mata, tila tinitiyak kung may galit o hindi pagkakaunawaan. Kung iniisip mo kung ano iyon, kaibigang halik lang iyon, mabilis niyang paliwanag. Alam ko. Umiti ako at tumango. Aalis na ako. Kita tayo bukas. Paurong siyang naglakad patungo sa kotse, hindi inaalis ang tingin sa akin. Kita tayo bukas. Inulit ko. Tandaan mo, Sarah, walang iyakan. Sigaw niya mula sa bintana ng kotse bago kumaway at tuluyang umalis. Pasensya ka na, Zayden. Hindi ko maipapangako iyon. Handa ka na ba? Tanong ni Bran mula sa kabilang panig ng pinto ng aking silid, marahang kumakatok. Binuksan ko ang pinto at hinarap siya na may bakas ng pag-aalala sa aking mukha. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko itong harapin ng kalmado. Siguradong iiyak ako. Sabi ko, ayos lang iyan. Umiyak ka kung gusto mo. Hindi ka naman isang robot na walang nararamdaman. Hinila ako ni Bran sa kanyang yakap upang aliwin ako. Tara na. Medyo nahuli na tayo. Hindi tayo aabot sa paliparan kung hindi tayo aalis ngayon, sabi niya habang kumakalas sa yakap. Tumango ako bilang tugon. Dumating kami sa aming patutunguhan, ang paliparan, ng bahagyang mas huli kaysa sa inaasahan, ngunit may sapat pa ring oras upang makapagpaalam kay Zayden. Nakita ko ang kanyang ina na mahigpit siyang yayakap sa silid hintayan, tila ba nakasalalay dito ang kanyang buong buhay. Naghiwalay sila nang mapansin nilang papalapit na kami. Ilang sandali akong tumingin sa paligid upang makita kung sino-sino ang naroon para sa pamamaalam ni Zayden. Kumpleto ang lahat, ang kanyang mga magulang, ang basketball team, at kami.
Isa-isang niyakap ni Zaiden ang bawat miyembro ng koponan sa kanilang karaniwang magkaibigang yakap, kasabay ng mga salitang pampalakas ng loob na palaging nagtatapos sa, "Tawagan mo kami araw-araw, Kapitan, o mamimiss ka namin." Ako ang huling nagpaalam sa kanya. Salamat sa pagpunta ninyo. Sabi ni Zaiden, medyo nailang. Walang anuman. Mahina kong tugon dahil hindi ko rin alam kung ano ang tamang sabihin. Magkikita pa tayo ulit sa lalong madaling panahon, siguro. Sabi niya. At doon na ako tuluyang bumigay. Ang hikbing pilit kong pinipigilan ay kumawala at tuloy-tuloy na pumatak ang aking mga luha. Nangako kang hindi iiyak. Agad niya akong niyakap at marahang hinaplos ang aking buhok habang nanatili akong nakapirmi. Grabe ka, Sarah. Hindi naman ako mamamatay. Nasaan na ang tapang mo? Pabirong sabi ni Zaiden at ikinagulat ko na napatawa niya pa rin ako kahit bahagya. Mamimiss kita. Sabi ko nang bahagya siyang lumayo at tumingin sa aking mga mata. Mamimiss din kita. Sobra. Sagot niya sabay punas sa aking mga luha. Bahagya siyang umatras upang tingnan kaming lahat sa huling pagkakataon. Magkikita tayo ulit, guys. Tawagan ninyo ako, malakas niyang sabi, pilit nagpapanggap na kalmado sa pag-alis mag-isa patungo sa isang bagong bansa sa loob ng ilang taon, kahit alam kong hindi ganoon ang tunay niyang nararamdaman. Sa tingin ko, ramdam din iyon ng iba. Tigilan mo na ang pagpapanggap na walang emosyon, Kapitan. Sabi ni Sin, agad inaayos ang kanyang pananalita nang masulyapan ang masamang tingin ng ina ni Zaiden. Nagtawanan ang lahat, kasama kami ni Bran at Zaiden. Oo nga, Kapitan. Subukan mong maging tao paminsan-minsan. Hindi ka naman mamamatay dahil doon, dagdag ni Liam. At hayaan kayong tuksuhin ako habang buhay? Hindi na lang. Sagot ni Zaiden, muling ikinrus ang mga braso at mumiti. Atensyon po, mga ginang at ginoo. Ang lahat ng pasaherong sasakay sa France Airlines Flight 405 mula Manila patungong Paris ay inaanyayahang mag-boarding na sa gate number 4. Maraming salamat. Ayan na ang tawag ko. Buntong hininga ni Zaiden habang itinuturo ang speaker. Isang huling yakap. Sabi ni Jackson habang ibinuka ang mga braso at tumingin kay Zaiden na parang tuta. Hindi ko akalaing marunong pala si Jackson ng ganoong tingin. Sige, huling yakap na. Umiti ang kapitan ng koponan at niyakap muli ang lahat ng miyembro sa huling pagkakataon. Mag-ingat ka ha. Tumawag ka kapag may nangyari at magbubuk agad kami ng flight ng ama mo. Sabi ni Mrs. Castillo habang hawak ang kamay ng kanyang anak gamit ang parehong kamay. Tumango at mumiti si Zaiden bago muling lumapit sa akin. Napapangiti siya ng sobra para sa isang lalaking aalis at iiwan ang pamilya at mga kaibigan sa unang pagkakataon upang magsanay sa ibang bansa sa loob ng ilang taon. Tawagan mo ako, ha? Kahit isang beses sa isang linggo kung abala ka, sabi ko. Oo, gagawin ko. Hindi ako yung tipo na malambing kaya paikliin ko na lang, sumabat si Bran matapos manatiling tahimik sa buong sandali. Magsanay ka ng mabuti. Dagdag niya, medyo ilang. Tare, pupunta ako roon para makipagkita sa coach at maninirahan sa isang training center. Sa tingin mo ba may iba pa akong pagpipilian? Sagot ni Zaiden habang itinaas ang mga kamay at umismid. Tama ka. Wala nga. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, nakangising sabi ni Bran habang inilalagay ang isang kamay sa aking balikat, bahagyang niyayakap ako sa gilid. Napailing na lamang si Zaiden. Alagaan mo siya. At huwag kayong magpapakasal bago ako bumalik kung ayaw ninyong may kahihinatnan. Pabirong babala ni Zaiden dahilan upang mamula ang aking mga pisngi. Kumaway siya sa amin sa huling pagkakataon. Muling nagsalita ang anunsyo sa paliparan. Pakiusap po ang inyong pansin. Ito na ang huli at pangwakas na tawag para sa lahat ng pasaherong sasakay sa France Airlines Flight 405 mula Manila patungong Paris. Mangyaring mag-boarding na agad sa gate number 4. Sandali lang. Papunta na ako. Sigaw ni Zaiden patungo sa direksyon ng speaker. Sa kabutihang palad, hindi ganoon kalakas upang makatawag pansin. Pinanood namin ang kanyang matangkad na anyo na unti-unting naglaho sa gitna ng karamihan at isang patak ng luha ang muling dumaloy sa aking mata nang makita ko siyang kumaway sa amin mula sa boarding gate. Wala na si Zaiden sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Paalam, Zaiden. Umaasa akong babalik ka agad.
Pagkalipas ng 6 na taon. Diyos ko, nakapapagod talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin. Bumagsak ako sa upuan, napabuntong hininga at marahang ipinukpok ang ulo sa mesa dahil sa matinding pagkabigo. Hayaan mong hulaan ko, sinigawan ka na naman ni Mr. Maingay. Tanong ni Heidi mula sa desk na katabi mismo ng akin sa kanan. Bagay na bagay sa kanya ang palayaw niya. Akala ko sasabog na ang mga tainga ko. Reklamo ko, sabay buntong hininga muli. Tiisin na lang natin, sige. Tapik niya sa likod ko bilang pampalakas ng loob. Si Heidi ang una kong naging kaibigan sa trabaho noong sabay kaming nag-i-intern. Ang kanyang maitim na kayumangging buhok na bumabagay sa kulay ng kanyang mga mata ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda na madaling mapansin. Masigla ang kanyang personalidad, madalas masayahin, bagamat nagbabago depende sa sitwasyon. Ilang taon na kaming magkasamang nagtatrabaho at naging napakalapit na rin sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam kung bakit ko pa ginustong magtrabaho sa isang broadcasting station. Napalakas ang boses ko nang hindi sinasadya, dahilan upang mapatingin sa amin ang ilang katrabaho ng may pagkainis. Hindi ba dahil sa akin? Isang bahagyang pilyong tinig ang nagmula sa likuran namin, dahilan upang sabay kaming humarap ni Heidi sa nagsalita. Talagang hindi. Ikaw ang nagpasyang pumasok dito matapos kong sabihin na magtatrabaho ako sa ABS Broadcasting Station. Agad kong itinuwid bago muling humarap sa mesa at mapabuntong hininga sa tambak na trabahong kailangang tapusin. Aba, lampas 5:00 na. Uwi na ba tayo? Tanong niya muli sa bahagyang nakikiusap na tinig, marahang ipinatong ang kamay sa aking balikat. Narinig kong nagsama na kayo sa iisang bahay, Bran. May ngiting mapanukso si Heidi habang nagtatanong, isang ngiting hindi ko nagustuhan. Matapos ang lahat ng panahong magkasama kami, kabisado ko na ang takbo ng kanyang malikot na imahinasyon. Ngunit tiyak na madidismaya siya kapag nalaman niyang wala namang espesyal na nangyari sa amin ni Bran. Ayos lang ba kayo? Oo, maayos ang lahat. Ngumiti si Bran at tumango. 6 na taon na kayong magkasintahan. Magpakasal na kayo. Mariing sabi ni Heidi habang marahas na tinatapik ang mesa. Gusto ko rin naman pero ayaw niyang pumayag na magtanong na ako. Pagrereklamo ni Bran, dramatikong itinaas ang mga kamay, dahilan upang mapapikit ako. Alam mo kung bakit, Bran? Oo na, alam ko, at kapag bumalik na siya, ako na ang bahala, pabirong sabi niya, kunwa isinasakal ang isang di nakikitang tao. Si Heidi naman ay nanood lamang sa amin ng aliw na aliw. Tumunog ang mensahe ng aking telepono. Ayoko talaga sa tunog na iyan. Nasa kotse na ako ha? Huwag kang magtagal. Umalis si Bran ng gusali at natawa na lamang ako. Sinasadya kong panatilihin ang ringtone ng mga mensahe ko para lang inisin siya. Kinuha ko ang aking telepono upang tingnan kung sino ang nag-text at agad na sumilay ang ngiti sa aking mukha. Zayden, maghanda ka ng salubungin ang bituin. Sarah, sandali. Babalik ka na? Zayden, oo, tama. Sarah, Diyos ko, seryoso ka ba? Hindi ka nagbibiro, di ba? Zayden, hindi. Sarah, kailan? Zayden, bukas ng hapon. Sa paliparan ng Maynila. Sarah, ang galing. Hindi na ako makapaghintay. Zayden, ganoon din ako. Sarah, kailangan ko nang umalis. May aasikasuhin pa. Kita tayo. Mag-ingat ka sa biyahe. Zayden, oo, gagawin ko. Hindi ako makapaniwala, sa wakas, babalik na siya matapos ang 6 na buong taon. Nakakakilig. Makakausap ko na ulit si Zayden, harap-harapan, narito, totoo, at nasa harap ko. Bakit ang saya-saya mo? Tinusok ni Heidi ang aking braso at yumuko upang makita ang laman ng aking mga mensahe. Babalik na siya, Heidi. Babalik na si Zayden. Sigaw ko sa tuwa habang minamadaling inililigpit ang aking bag at tumatakbo palabas bago pa siya makapagsalita. Hindi na ako makapaghintay na sabihin ito kay Bran. Siguradong matutuwa rin siya. Sumakay ako sa kanyang kotse na may malapad na ngiting hindi ko man lang tinangkang itago. Napangiti rin siya sa akin matapos niyang madali ang tapusin ang tawag na kanina pa niya ginagawa. Ano kaya iyon? Malamang mahalagang tawag lang. Ang tagal mo. Bakit ang saya mo? Tanong niya. Babalik na si Zayden bukas. Mabilis kong sambit at hinintay ang kanyang reaksyon. Talaga? Magandang balita iyan.
Ngumiti siya, may halong pagkagulat at tuwa, ngunit hindi kasing saya ng inaasahan ko, dahilan upang ako'y mapasimangot. Hindi kayata masyadong masaya. Diretsahan kong puna habang kinukrus ang mga braso. Una, hindi naman talaga kami ganoon kalapit. At pangalawa, ang ikinatutuwa ko sa pagbabalik niya ay hindi ko na kailangang maghintay, mahinahong paliwanag ni Bran. Maghintay para saan? Kunot noo kong tanong. Para gawin kang akin. Habang buhay. Lumambot at tumindi ang kanyang titig, sabay sumilay ang isang tunay at nakapapainit ng pusong ngiti. Akala ko malinaw na sinabi kong ayokong ganyan kakaisi. Nagkunwari akong walang naramdaman kahit kumabog ang dibdib ko at uminit ang aking mga pisngi. Iniwas ko ang tingin at bahagyang naglinis ng lalamunan. Tama na ang pag-arte, Sarah. Kilala na kita buong buhay ko para hindi makita ang kasinungalingan mo. Tumawa siya bago paandarin ang kotse at sanay na lumabas ng parking lot ng broadcasting station, bunga ng ilang taong pagmamaneho roon. Kakain ba tayo sa labas bukas? Kasama si Zayden? Hindi kaya siya pagod? Sa tingin mo ba gusto niya ng Italyan? O Chinese? Sunod-sunod kong tanong, hindi mapigil ang pananabik. Wow! Karangalan talagang magkaroon ng nobyang hindi ganito kasabik noong inaya siya ng matalik niyang kaibigan o noong nagsama kami sa iisang bahay. Kunway naiinis na sabi ni Bran. Masaya talaga ako noon. Hindi ko lang ipinahalata, tapat kong sagot. At bakit naman? Hindi ko alam. Siguro kasi napakalaki na ng ego mo, hindi na kailangan ng dagdag, di tulad ng mapagpakumbabang si Zayden. Ramdam kong gumagana ang plano kong asarin siya. Namula ang kanyang mga tainga at mas humigpit ang hawak niya sa manibela. Napakaswerte mo at mahal na mahal kita. Kung hindi, baka naglakad ka na pauwi sa lamig na ito. Sinamantala ko ang pagkakataon, yumuko ako mula sa aking upuan at mabilis na humalik sa kanyang pisngi bago agad umatras. Halatang nagulat siya, bahagyang namula at nanatiling nakatuon ang tingin sa daan. Napatawa ako ng mahina sa sarili ko, aliw na aliw sa kung gaano kadaling baguhin ang kanyang mood. Mahal din kita. Kumain muna kaya tayo sa labas habang pauwi. Ang tagal na rin mula noong huli tayong kumain sa labas, tanong ko kay Bran habang pauwi kami. Bukas na lang siguro. Kailangan ko talagang umuwi agad at magpahinga, sagot niya, may halong pag-aatubili at kakaibang pagkautal, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Talaga? Pero para sa taong nagmamadaling umuwi at matulog, napakabagal mong magmaneho, sabi ko habang nakapamiwang at bahagyang nagtataas ng kilay, pinagmamasdan ang kakaiba niyang kilos. Ganoon kasi. Gusto kong makauwi tayo ng ligtas, paliwanag niya habang nagpapakita ng isang pilyong ngiti. Talaga ba? Bakit sa ibang araw, parang hinahabol tayo ng mga mababangis na hayop sa bilis ng takbo mo? Ano ka ba? Hindi ako nagmamaneho ng ganoon. Napaka-absurdo naman yan. Palagi akong maingat. Tawa niya, ngunit halatang pilit. May tinatago ka, hindi ba? Ano, hindi ah. Siyempre, hindi. Bakit naman ako magtatago ng kung ano? Di mangyayari yon. Mabilis niyang sagot, may kasamang nerbiyosong tawa, habang pasulyap-sulyap sa akin. Sinagot ko lamang iyon ng isang matalim na tingin. Wala lang talaga. Maniwala ka. Bahala ka, kibit balikat ko habang ibinabaling ang tingin sa mga gusaling nagdaraan sa labas ng bintana. Alam kong hindi naman gagawa ng masama si Bran laban sa akin. Ilang minuto ang lumipas nang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag habang nagmamaneho gamit ang isang kamay dahil hindi pa nakasaksak ang kanyang earphones. Tinangka kong isaksak ang mga ito para sa kanya, ngunit agad niya itong inagaw at siya mismo ang nagkabit, saka binaligtad ang telepono upang hindi ko makita ang caller ID. May kakaiba na talaga sa kanya. Hello, Mara, sabi niya, muling tumatawa ng pilit habang palihim na sumusulyap sa akin. Tapos mo na ba ang proyekto? Sige, ipadala mo na lang sa email ko. Pauwi na ako ngayon. Oo, sige, okay. Sino si Mara? Hindi ko pa siya naririnig kahit kailan. Sino si Mara? Tanong ko matapos niyang ibaba ang tawag. Siya ay katrabaho ko sa departamento. May ipinagawa lang akong proyekto sa kanya na kailangang matapos ngayong araw, paliwanag niya, ngunit ni minsan ay hindi niya ako tinignan sa mata. Bakit ikaw ang nagbibigay ng proyekto?
Hindi ka naman ang pinuno ng departamento, sagot ko ng diretsyo. Hindi ko nagugustuhan ang takbo ng usapan at ayaw ko ring mauwi ito sa pagtatalo. Maliit na proyekto lang naman iyon. Walang bigat kaya ibinigay ko sa kanya. Sa kanya, mabilis niyang itinama ang sarili. Sigurado ka? Ayokong makipagtalo sa iyo, sabi ko habang malalim na bumubuntong hininga at ibinababa ang tingin sa aking mga daliring hindi mapakali. Napansin iyon ni Bran. Hoy! Sinabi ko na sa'yo, Sarah. Wala talaga iyon. Kailangan mo lang akong pagkatiwalaan. Hindi ako gagawa ng kahit anong makakasakit sa'yo. Alam mo yan, tulad ng lahat ng bagay tungkol sa akin, sabi niya habang hinahawakan ang aking kamay at marahang hinahalikan ang likod nito, sabay tango na tila nagbibigay ng katiyakan. Pinagkakatiwalaan kita, pero kakaiba ka talaga ngayon. Sobrang kakaiba. Talaga ba? Baka naman mas lalo lang akong gumawa po ngayon, biro niya na may ngisi. Ay, tigilan mo ang pagmamalabis sa sarili, sabi ko habang kunwaring nasusuka, at pareho kaming natawa. Sinubukan kong itaboy ang mga hinala tungkol sa kakaibang kilos ni Bran, ngunit may pakiramdam na ayaw mawala. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon, ngunit naroon lang, paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Matapos ang isang napakahabang biyahe, na umabot ng 2 oras, dahil sa hindi ko maintindihang kabagalan ng kanyang pagmamaneho, nakarating din kami sa apartment na ilang buwan na naming tinitirhan. Habang paakyat sa hagdan, hinanap ko sa aking bag ang susi ng pinto. Bran, hindi ko mahanap ang susi ko. May dala ka ba? Tanong ko nang hindi naging matagumpay ang aking paghahanap. Pasensya na, naiwan ko sa loob. Nandoon lang, sagot niya sabay turo sa pintong patungo sa aming tirahan. Ay, ganoon ba? Sige, hahanapin ko ulit, sabi ko habang muling sinusuri ang laman ng aking bag. Kailangan mo ba ng tulong? Oo, Paki, ay, nahanap ko na, masigla kong sabi habang itinaas ang susi sa harap ng kanyang mukha na parang batang ipinapakita ang paborito niyang laruan. Napatawa siya. O ano pa ang hinihintay mo? Paalala niya habang itinuturo ang butas ng susian. Mabilis kong ipinasok ang susi, pinihit ito upang mabuksan ang pinto, at marahang binuksan ang doorknob. Diyos ko! Ano ito? Ano ba ito? Napamulagat ang aking mga mata sa tanawing bumungad sa akin. Nagkalat sa buong silid ang mga pula, puti, at lilang lobo na puno ng helium, ang ilan ay nakahiga lamang sa sahig ng walang tiyak na ayos, na lalo pang nagbigay ng kakaibang ganda sa paligid. Bukod sa mga mababangong kandilang nakalagay sa iba't ibang bahagi ng sala, may maliliit na pulang kandila ring nakasindi sa gitna ng puting tiles na sahig, maingat na inayos sa hugis ng isang puso. Sa isang sulok ng silid ay may maliit na puting bangkito, at sa ibabaw nito ay may isang mangkok ng sorbetes at isang munting papel na nakadikit dito. Nabighani ako sa tanawin, sa mga lobo, mga kandila, at sa lahat ng detalyeng hindi ko agad masabi ang nararamdaman ko. Para bang kusa akong hinila ng aking mga paa patungo sa bangkito, habang ang aking mga mata ay patuloy na naglilibot sa buong silid, sinusubukang namnamin ang bawat sandali. Ang mangkok ay puno ng iba't ibang klase ng sorbetes, at kinuha ko ang papel na nakadikit sa bangkito upang basahin. Ang sorbetes ay panuhol para sa pagiging huli natin. Naramdaman kong pumalibot ang isang kamay sa aking baywang, at inilapat ni Bran ang kanyang baba sa aking kanang balikat. Unti-unting lumabo ang aking paningin dahil sa mga luhang namumuo, luha ng tuwa at pagmamahal. Ano ba ang lahat ng ito? Natatawa kong tanong habang ibinabalik ang papel sa bangkito. Nagustuhan mo ba? Marahan niyang tanong habang iginuguhit ng kanyang mga daliri ang maliliit na bilog sa aking tiyan. Tumango ako habang napapangiti. Mayroon pa. Inilabas ng kanyang kabilang kamay ang isang palumpo ng pulang rosas at iniharap sa akin. Tinakpan ko ang aking mukha sa sobrang saya habang marahang tumatawa si Bran sa aking tainga, halatang natutuwa na naging matagumpay ang kanyang plano. Inabot niya sa akin ang mga rosas at hinalikan ang aking balikat habang inaamoy ko ang mga bulaklak. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Tanong ko habang humaharap sa kanya sa loob ng kanyang mga bisig. May kaunti akong tulong, sagot niya na may pilyong iti, dahilan upang magkunot ang aking noo sa pagkalito. Ibig sabihin, oo, ang sagot mo, hindi ba? Tanong niya. Oo, sa alin, kunwari inosente kong sagot. Ilang taon akong naghintay para marinig ang oo mo sa isang tanong, tapos ngayon itatanong mo pa kung ano iyon. Anya, nagmamaktol na parang bata, dahilan upang matawa ako.
hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngayon, kung maaari, natutunaw na ang sorbetes, sabi ko habang sinusubukang kumawala sa kanyang yakap, ngunit lalo lamang niya akong hinigpitan. Sige, Miss Sara Salazar. Itatanong ko ng maayos, sabi niya, saka huminga ng malalim. Pumapayag ka bang maging asawa ko at manatili sa aking tabi sa buong buhay mo? Akala ko'y handa na akong marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya, ngunit nagkamali ako. Biglang tumibok ng mabilis ang aking puso, at para bang may isang buong zoo na nagdiriwang sa loob ng aking tiyan. Hindi ko pinigilan ang pinakamalaking ngiti na sumilay sa aking mukha, at nang makita iyon ni Bran, lalo rin siyang napangiti. Ibig sabihin, oo. Tanong niya, hindi pa rin nawawala ang kanyang ngiti. Siyempre oo, loko ka. Natatawa kong sagot habang marahang tinatamaan ang kanyang dibdib, hawak pa rin ang palumpon. Sa tingin ko, ito na ang sandaling dapat mo akong halikan, paalala ko. Sa tingin mo ba hindi ko gagawin? Tumawa siya at yumuko upang ilapat ang kanyang mga labi sa akin. Binabati ay pasensya na. Akala ko tapos na kayo. Isang boses ang sumingit mula sa likuran ni Bran. Malalim siyang napabuntong hininga sa inis dahil sa pagkaantala. Hindi ko makita kung sino iyon dahil masyado akong mababa upang sumilit sa ibabaw ng kanyang balikat at nakapwesto pa ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng aking baywang. Hindi ako hinahayaang gumalaw. Pamilyar ang boses, ngunit imposible namang naroon siya ngayon. Hindi ka ba pwedeng maghintay ng 5 minuto? Inis na sabi ni Bran habang humaharap sa taong iyon at doon ko siya nakita. Xaden? Hi, kumaway siya ng may kaba habang nakangiti. Pero sabi mo bukas ka darating. Gulat kong sabi habang tumakbo upang yakapin siya. Narinig ko si Bran na bumubulong, aya na naman, iniwan na naman ako. Sa totoo lang, kahapon pa ako dumating. Ha, paano, tinawagan kita kahapon, hindi pa rin ako makapaniwala habang salit-salitan kong tinitignan ang aking nobyo at ang matagal ko ng kaibigang si Xaden. Hindi ka ba nagtaka kung bakit sinabi kong hindi ko pwedeng buksan ang kamera noong nag-video call tayo? Nasa bahay na ako noon, paliwanag ni Xaden at doon ko tuluyang naunawaan ang lahat. Ano sa tingin mo ang obra maestra ko? Tanong niya habang itinuturo ang mga lobo at kandilang na dekorasyon sa buong silid. Kaya pala siya ang tinutukoy mong tulong, sabi ko kay Bran at marahan siyang tumango. Oo, tinulungan niya akong maghanda ng isang romantikong tagpo hanggang sa siya mismo ang sumira nito sa pinakamagandang sandali. Daing ni Bran habang kinukuha ang mangkok ng sorbetes na ngayon ay halo-halong tunaw na sa kalumabas ng silid. Diyos ko, sobrang saya kong makita ka. Talon-talon kong sabi habang niyayakap si Xaden. Natawa siya sa aking reaksyon. Sa tingin ko, mas kailangan mong bigyang pansin ang masungit mong nobyo ngayon, sabi niya habang tinuturo si Bran, nakakabalik lamang mula sa kusina matapos ilagay ang sorbetes sa freezer. Nakapamiwang ito at bahagyang tinatapik ang sahig gamit ang paa, halatang nagsiselos. Naku, Bran, huwag ka nang magtampo. Hindi naman kita tinanggihan, hindi ba? Lambing ko. Oo nga, pero sumingit siya noong hahalikan na tayo. Baka nga nauwi pa iyon sa mas matagal na halikan. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagdadabog, hindi namamalayang namumula na ng husto ang aking mga pisngi. Lumabas tayo ngayong gabi para magdiwang. 2 okasyon ito, anunsyo ko matapos maglinis ng lalamunan at pumalakpak. Magandang ideya iyan. Namiss ko ang mga tanghalian kasama ka, Sara, sang-ayon ni Xaden at tumingin kay Bran. Bahala na, sagot ni Bran habang iniikot ang mga mata at isinusuksok ang mga kamay sa bulsa. Pinigilan ni Xaden ang kanyang tawa, kinuha ang kanyang Amerikana sa itaas at lumabas ng pinto. Sumunod kami ni Bran, ngunit bigla ko siyang pinahinto. Walang salita, mabilis kong hinalikan ang kanyang mga labi. Huwag ka nang magtampo, sabi ko. Mahal kita, Sara, nakangiti niyang sagot. Alam ko. Mahal ko rin ang sarili ko, kindat ko, saka lumabas ng bahay habang siya'y nakatayo roon, nakangiti ng malapad. Talagang hindi ka kapanipaniwala, sabi niya habang nilalok ang pinto at naupo sa upuan ng driver, ako naman sa tabi niya. Hoy, wag niyo namang kalimutan na narito ako. Baka bigla kayong maghalikan sa sasakyan na parang sa pelikula. Sigaw ni Xaden mula sa likod, sumisingit ang ulo sa pagitan ng aming mga upuan. Marahan kong kinurot ang kanyang noo bilang senyas na tumahimik. Umupo nga siya sa likod, ngunit hindi naman talaga tumahimik dahil patuloy siyang nagrereklamo kung paano siya inuutusan ni Bran sa telepono kung paano ayusin ang bahay para sa aking sorpresa.
Napatawa na lamang ako. Di naglaon, napalitan ng magaan at masayang pakiramdam ang aking isipan at ako'y nalunod sa aking mga iniisip. Bumalik na si Zayden. Naitanong na rin ni Bran ang matagal niyang hinihintay. Hindi magtatagal, magsusuot ako ng puting bestida habang siya'y naghihintay sa altar. Magiging mag-asawa kami. Magiging masaya kaya ang wakas? Ang hinaharap lamang ang makapagsasabi. Ngunit may isang bagay akong tiyak. Masaya ako sa sandaling ito at iyon ang pinakamahalaga. At sa katahimikan ng sandaling iyon, pinili kong yakapin ang kasalukuyan kaysa pangunahan ang bukas. Hindi ko man alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa amin, sapat na sa akin ang katiyakang sabay naming haharapin ang anumang darating. Ang pagmamahal, pagtitiwala, at mga taong mahalaga sa aming buhay ang magsisilbing sandigan sa bawat hakbang. Kung may mga pagsubok mang darating, alam kong kakayanin basta magkasama kami. At sa ngayon, sapat na ang malaman na ang pusong ito ay payapa, buo, at tunay na masaya. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.